Ganito rin ba ang inyong mayor? Alamin natin ang kwento ng isang Binay, bakit siya mahal ng mga tao, lalo ng mga taga-Embo. Kung bago ka sa channel ko, huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga videos ko. Maraming salamat po. Ang kanyang buhay. Si Marlene Abigail Abi Zumbilio Binay Campos, na mas kilala bilang Mayora Abi, ay isang Filipinang abogado at politiko na naging alkalde ng Makati mula noong 2016. Siya ay dating nagsilbi sa Kongreso bilang kinatawan ng 2nd District ng Makati mula 2007 hanggang 2016. Umalili sa kanya ang kanyang asawang si Luis Campos. Siya ay anak ni dating Vice Presidente Jejomar Binay. Si Mayora Abi Binay ay isinilang noong December 12, 1975 bilang pangalawa sa 5 anak at pangalawa sa 4 na anak na babae ng abogadong sina Jejomar Binay at Doktora Alenita Zumbilio. Siya ang nakababatang kapatid ni Nancy Binay, na kasalukuyang senador ng Pilipinas, at nakatatandang kapatid ni Junjun Binay, ang dating mayor ng Makati. Nag-aral siya sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños, Laguna at tumanggap ng kanyang bachelor's degree in Human Ecology major in Human Settlements Planning. Nagpatuloy siya sa Ateneo School of Law na nakakuha ng kanyang law degree noong 2001. Nakapasa siya sa Philippine Bar Examination noong 2002. Sa murang edad, sinimulan ni Mayora Abi Binay ang kanyang karera sa Mabini sa ilalim ni dating Senador Rene Sagisag bilang bahagi ng Defense Council para sa mga sundalong sangkot sa Oakwood Mutiny. Noong 2007, siya ay nahalal bilang kinatawan ng 2nd District ng Makati na umalili kay Boots Aquino at nagpasa ng ilang panukalang batas sa ilalim ng kanyang panunungkulan. Inihayag ni Abi Binay ang kanyang kandidatura bilang alkalde ng Makati. Noong Mayo 2016, nagwagi si Mayora Abi Binay sa halalan. Nanumpa siya sa panunungkulan noong June 27, 2016. Nagsimula ang unang araw ni Attorney Abi Binay bilang alkalde ng Makati makalipas ang 3 araw noong June 30 at ng panahong iyon ay nag-expire na ang termino ng kanyang ama bilang Vice Presidente. Dahil dito, si Mayora Abi ang ika-4 na miyembro ng pamilyang Binay, ang pangalawang babaeng Binay na miyembro na nangasiwa sa Makati sa loob ng 15 taon mula nang ang kanyang ina na si Alenita na nagsilbi bilang alkalde ng Makati mula noong 1998 hanggang 2001. Siya rin ang pangalawang babaeng naging mayor ng Makati. Muli siyang nahalal noong 2019 at noong 2022. Alamin natin ang kanyang mahahalagang proyekto na pinagmamalaki ng Makatizens sa buong mundo at ang kanyang mga parangal. Si Mayora Abi Binay ay nagdala ng kanyang sariling brand of public service upang i-upgrade ang Makati bilang smart and sustainable city. Kasama sa vision ni Mayora Abi ang pagbabago ng Makati na isang smart city. Pinasimulan niya ang isang digital na ekonomiya sa pamamagitan ng mga cashless sa pagbabayad at makokonekta ang mga mamamayan ng Makati sa pamamagitan ng libreng Wi-Fi.
Noong 2020, nakakuha si Mayora Aby ng pagkilala sa buong mundo para sa kanyang mga pagsisikap bilang nag-iisang finalist sa World Smart Cities Award noong taong iyon. Kasama sa mga plano sa hinaharap ng mga proyekto upang gawing lunti ang lungsod ang Makati na pinapagana ng renewable energy at paglagay ng isang mahusay na sistema ng transportasyon. Si Mayora Aby ay kinilala rin bilang isa sa Asia's most influential people sa dalawang magkasunod na taon, 2021 at 2022. Pinangarangalan bilang Efficient Government World Smart Sustainable Cities Organization Awards noong 2020. Inialal bilang kinakatawan ng buong Southeast Asia in the Global Covenant of Mayors for Climate and Energy. Si Mayora Aby ang nagsulong ng isang matatag na pamahalaan na dekalidad, patas, tapat at transparent. Ang pamahalaang lungsod ng Makati ay kinilala ng Commission on Audit o COA para sa pagiging patas nito sa paglalahad ng mga financial statement ng lungsod. Nagpatupad ng paggamit ng modernong teknolohiya sa pangangalagang pangkalusugan at iba pang mga serbisyong panlipunan na naa-access ng mga Makatizen sa pamamagitan ng pagpapabuti ng mga kasalukuyang pasilidad na medikal at pagsisimula ng mga programa para sa sektor ng pangangalagang pangkalusugan. Ang pagbubukas ng 360-bed Makati Life Medical Center, isang state-of-the-art na ospital sa Barangay Bel Air, formerly known as Osmac 1, na nagkakahalaga ng 9.77 billion. Ang ospital ay mayroong 190 doctors' clinics at multiple specialty centers. Ang pasilidad na ito ay produkto ng isang public-private partnership venture sa pagitan ng pamahalaang lungsod at Life Nurture. Libreng edukasyon mula elementarya hanggang kolehiyo. Pagbibigay ng libreng gamit pang-eskwela sa mahigit 90,000 public school students tulad ng leather shoes, rubber shoes na talaga namang dekalidad at tinawag ng mga Makatizens na AB or Air B9. Ito ay may 5 ng version. School uniforms, 3 sets plus 3 pairs of socks, PE uniforms, 2 sets, school bags, SA Randosero bags, plus backpacks, plus sling bags, school supplies, portfolio bag, 10 notebooks, 5 pad papers, 5 pens, 5 pencils, math notebook, personal kits, SA tumblers, hoodie jackets, raincoats, rain boots, anti-dengue kits, dental kits, hygiene kits, health kits, emergency go bags, swimming apparel, swimming equipments, at marami pang iba. Ang institusyon na may puso ang taguri kay Mayora Aby at pamunuan ng University of Makati o UMAC dahil sa pagtanggap ng mga mag-aaral mula Marawi City at mga anak ng mga sundalong nasawi noong Marawi Siege ng libreng pag-aaral, tulong pinansyal at insentibo. 5,000 pisong insentibo para sa mga special education o SPED. Ang Makati ang may hawak ng literacy rate of 98.93% sa total na 137 public schools in preschool, elementary, secondary, SPED, and higher education programs. Pagbibigay sa buong paaralan ng Makati ng mga nutritional food snacks and drinks para sa lahat ng mag-aaral at programang tumitingin at sumusubaybay sa mga malnourished na estudyante. Mas pinaganda, pinalakas at pinahabang validity ng Makati Health Plus o MHP o sa mas popular na kilala bilang Yellow Card, libreng pagpapagamot sa lahat ng holders nito. Pamamahagi ng 72 hours emergency go bags,
sa mga mahigit 8,000 empleyado ng gobyerno ng Makati. Pagpapagawa ng mga community and sports complex kada barangay para sa Makatizens. Pagpapatayo ng mahahalagang pasilidad tulad ng mga health centers, warehouses, Makati Youth Homes, and facilities for PWDs. Epektibong pagtugon sa COVID-19 pandemic, paglalaan ng 1 billion budget para sa COVID-19 vaccines para mabakunahan ang lahat ng Makatizens ng libre. Naglaan ng 2.7 billion para sa pagbibigay ng 5,000 pisong ayuda o Makatizen Economic Relief Program sa mahigit na 500,000 kwalipikadong Makatizens mahirap man o mayaman noong kasagsagan ng ECQ. Ganap na pagpapatupad ng Makatizen Card sa lahat ng residente ng Makati at pinangarangalan bilang the best in eGov Customer Empowerment or G2C category of 2019 Digital Governance Award. Nagbigay ng financial assistance sa mahigit 6,000 public utility drivers, 13,000 private employees, 11,358 differently abled persons, 2,450 solo parents. Ikinukonsidera ni Mayora Abby ang sektor na ito na pinaka-vulnerable dahil nagdedepende ang kanilang ikinabubuhay sa pang-araw-araw lamang na kita. Pag-aaruga sa halos 80,000 senior citizens mula sa kanilang taunang incentives at libreng mga gamot na maintenance at libreng panonood ng sine. Makatizen Centenarian na nakakatanggap ng 100,000 cash gift. Insentibo para sa mahigit 11,000 graduates ng grade 6 at grade 12 via GCash. Year-end incentives para sa proud Makatizen students. Pagpapamahagi ng 500 pesos grocery vouchers to apartment and condominium dwellers. Multi-awards and recognitions na natanggap ni Mayora Abby sa sektor ng Administrative Services, Economic Development, Environmental Management, Protective Services, Social Development, Education, Culture and Arts, Health and Social Welfare. Ilan lamang ito sa samut-sari at napakaraming programa at serbisyong nagawa at patuloy pang nadaragdagan, hinangaan, hindi lamang sa kalapit na mga lungsod, kundi ng buong bansa at na-recognize sa ibang bansa. Tunay ngang proud ang Makatizens. Ganito sa Makati. Sana ganito rin sa buong bansa. Please follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel. Thank you. God bless.